nabusog na sila lahat, magtusawa, pati yung tinapay, pati yung isda. Yung sumobra, ay sumobra pa ng 12. Napuno pa yung 12 tikles. Ay di ba talaga grabing himala? Nabusog na lahat, pero sumobra pa yung pagkain. Tingnan natin yung si Philip at saka si Andrew. Okay? Si Philip ay isang tao na sabi nga rito, sinubok ni Lord si Philip eh. Sinubok siya sa dalawang kaparaanan. Una, pananampalataya. Si Philip pa talaga ay magtitiwala kay Jesus. Ano ba talaga yung pananampalataya ni Philip patungkol sa Panginoon? Yun eh. So sinubok yung kanyang pananampalataya. Pangalawa, Philip is one of the leaders. Una sa mga disciple, isa sa unang 2 disciples ni Jesus. So sinubok dito yung kanyang kakayahan as a leader. Yung kanyang leadership capability or capacity. Kasi alam naman ni Jesus ang gagawin. At tanong ng Panginoon, saan tayo bibili? Ang sagot ni Philip, how? Diba? Paano mangyayari? So this is a negative response doon sa sabi ng Panginoon. So we will notice na si Philip ay kumbaga negatibo yung kanyang pananaw sa buhay. But pag pinag-usapan natin sa leadership, ang tawag dyan, not only a negative, but ang tawag dyan, realistic. Ang taong realistic, yung personality, ganon talaga pag tumanaw sa buhay. May budget ba? May pera ba? Kaya ba? Yun ang mga taong realistic. Ang taong realistic, ang personality o leadership in a realistic way, hindi ito nag-i-excel. Hindi nag-i-excel yan. Kasi sa kanyang sobrang pag-iisip, sa kanyang sobrang computation, sa kanyang ganong pananaw, hindi na siya hindi siya risk-taker. Instead na magkaroon siya ng pananaw, vision, or ng goal, hindi na ganon. Nakafocus na lang siya kung ano nariyan. Yun. Kung ano nariyan, hindi yun na lang. Kapag binigyan mo ng task yan, yung sinasabi natin, parang pako na kinakailangan mo pupukin para bumakon. Katapos, ang problema nun, ang response sa'yo, negative. Sinubukan ko na yan eh. Sinusubukan ko naman eh. Wala akong budget yan. Wala tayong pera dyan. Mahirap yan. Mga ganon. May mga ganong klaseng tao, mga realistic, kumbaga. Always the realistic person, ang pananaw niyan, laging ang response niya sa isang sitwasyon, mayroon ba? Meron ba? Kaya ba? Ayan. Si Peter, si Andrew, iba yung kanyang personality. Si Andrew, which is opposite dito kay Philip. Si Andrew, ang kanyang personality, we call this idealistic personality, yung leadership style niya. Ang idealistic personality and leadership, ito yung mga tao na may mga vision, mga risk-taker yan. Halimbawa, sabi ni John F. Kennedy during that time, pupunta tayo sa buwan. Pupunta tayo sa buwan. Sabi ng mga leader niya, may pera ba? Yun ang mga idealistic. Ay yung mga realistic. May budget pa tayo dyan. Kakayanin ba natin? Yun ang mga taong pumatay sa kanya. Yun ang kalaban niya ngayon doon sa kanyang vision. Ngayon, yung mga tao naman kapaligid niya na kaparihas yung kanyang personality, yun ang sumuporta sa kanya. Yun ang gumawa ng paraan para makapag-travel papunta sa buwan sa pamagitan ni Neil Armstrong. Diba? So yun. Kaya nakapag-padala natin ninyo, yung 5 tinapay, ilagay mo sa bakol o ilagay mo sa tiklis.
hindi mapupuno yung isang tikles. Diba? Isang kain. Ay how much more, kinainan na ito ng lahat, nagkadabusog na sila lahat, wato sawa, pati yung tinapay, pati yung isda, yung sumobra, ay sumobra pa ng 12. Napuno pa yung 12 tikles. Ay di ba talaga grabing himala? Nabusog na lahat, pero sumobra pa yung pagkain. Tingnan natin yung si Philip at saka si Andrew. Okay? Si Philip ay isang tao na sabi nga rito, sinubok ni Lord si Philip eh. Sinubok siya sa dalawang kaparaanan. Una, pananampalataya. Si Philip pa talaga ay magtitiwala kay Jesus. Ano ba talaga yung pananampalataya ni Philip patungkol sa Panginoon? Yun eh. So sinubok yung kanyang pananampalataya. Pangalawa, Philip is one of the leaders. Una sa mga disciples, isa sa unang 2 disciples ni Jesus. So sinubok dito yung kanyang kakayahan as a leader. Yung kanyang leadership capability or capacity. Kasi alam naman ni Jesus yung gagawin eh. At tanong ng Panginoon, saan tayo bibili? Ang sagot ni Philip, how? Diba? Paano mangyayari? So this is a negative response doon sa sabi ng Panginoon. So we will notice na si Philip ay kumbaga negatibo yung kanyang pananaw sa buhay. But pag pinag-usapan natin sa leadership, ang tawag dyan, not only a negative, but ang tawag dyan, realistic. Ang taong realistic, yung personality, ganon talaga pag tumanaw sa buhay. May budget ba? May pera ba? Kaya ba? Yun. Yun ang mga taong realistic. Ang taong realistic, ang personality o leadership in a realistic way, hindi ito nag-i-excel. Hindi nag-i-excel yan. Kasi sa kanyang sobrang pag-iisip, sa kanyang sobrang computation, sa kanyang ganong pananaw, hindi na siya hindi siya risk-taker. Instead na magkaroon siya ng pananaw, vision, or ng goal, hindi na ganon. Naka-focus na lang siya kung ano nariyan. Yun. Kung ano nariyan, hindi yun na lang. Kapag binigyan mo ng task yan, parang yung sinasabi natin, parang pako na kinakailangan mong pupukin para bumakon. Katapos, ang problema nun, ang response sa'yo, negative. Sinubukan ko na yan eh. Sinusubukan ko naman eh. Wala akong budget yan eh. Wala tayong pera dyan. Mahirap yan. Mga ganon. May mga ganong klaseng tao, mga realistic, kumbaga. Always the realistic person, ang pananaw niyan, laging ang response niya sa isang sitwasyon, mayroon ba? Mayroon ba? Kaya ba? Ayan. Si Peter, si Andrew, iba yung kanyang personality. Si Andrew, which is opposite dito kay Philip. Si Andrew, ang kanyang personality, we call this idealistic personality, yung leadership style niya. Ang idealistic personality and leadership, ito yung mga tao na may mga vision, mga risk-taker yan. Halimbawa, sabi ni John F. Kennedy during that time, pupunta tayo sa buwan. Pupunta tayo sa buwan. Sabi ng mga leader niya, may pera ba? Yun ang mga idealistic. Ay yung mga realistic. May budget pa tayo dyan. Kakayanin ba natin? Yun ang mga taong pumatay sa kanya. Yun ang kalaban niya ngayon doon sa kanyang vision. Ngayon, yung mga tao namang kapaligid niya na kaparihas yung kanyang personality, yun ang sumuporta sa kanya. Yun ang gumawa ng paraan para makapag-travel papunta sa buwan.